Pero hindi nila alam na itong pagbibitiw ni Vice President Inday Sara Duterte is a new political ball game. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Alam naman natin kahapon, nag-breaking news kahapon, no? Ito ngang usapin na Vice President Inday Sara Duterte nagbitiw na sa gabinete ni Presidente Bongbong Marcos. Nag-resign na siya bilang DepEd Secretary at bilang yung sa NTFL rin, no? Bilang chairman doon. Nagbitiw na si VP Sara. Yes, marami ang mga yung mga let's say mga political expert na nagsasabi na expected na yun kay VP Sara, okay? Pero hindi nila alam na itong pagbibitiw ni Vice President Inday Sara Duterte is a new political ball game. Okay? Malaki ito. Okay? Kung laliman nyo ang inyong isip patungkol dito sa pagbibitiw ni VP Sara, ito lang yung masasabi ko sa mga dilawista. Matakot na kayo. Dahil itong kanyang pagbibitiw po ay hindi ito biro. Okay? Baka akala ninyo, nagtagumpay kayo. Kasi yan naman ang sabi ng mga dilawista ay nagtagumpay sila kasi si VP Sara nag-resign na. Okay? So yan ang mga pag-uusapan natin. Itong pagbibitiw bilang isang gabinete ni PBBM. I-explain po natin, ito ba ay maganda para kay VP Sara? Ito ba ay kawalan sa mga Marcos administration o ito ba ay sa kabutihan ng Department of Education? Pag-usapan natin ito mamaya, okay? Pangalawa nating pag-usapan ay ilan sa mga mambabatas. Alam naman natin yung mambabatas bias yan Hindi raw nila ikinagulat itong pagbibitiw ni VP Sara, okay? Bilang isa sa gabinete. Yan, pag-usapan na natin yan kasi masyado na pagkatapos na gusto nilang mag-resign na si VP Sara, ngayon na nag-resign na si VP Sara pa rin ang may kasalanan? Ano ba kayo? Julol ba kayo? Saan na siya lumugar dyan si VP Sara? Talagang pinopolitikan nyo siya, okay? Mamaya, i-explain natin yan kung bakit konektado ito sa pagbibitiw, konektado ito sa banat ni Baste Duterte, okay? Laban dito kay Bongo, okay? Pagkatapos ng kinall out ni Baste itong si Bongo, pagkatapos ng sunod na araw, nagbitiw na sa gabinete si VP Sara. Mamaya, i-explain natin yan, okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-usapan, help me po na i-like at i-share, okay? Like and share para kakalat ito sa taong bayan, guys, okay? Sabay-sabay natin i-like at i-share itong Donmar TV, Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And also, guys, paki-subscribe, paki-follow para lagi tayong updated sa mga balita na kagaya nito, okay? Subscribe, follow Facebook at YouTube. Ready? Subscribe, follow. 1, 2, 3, go! Thank you very much. Okay, so simulan na natin ang ating talakayan. Okay. Ang pagbibitiw po ni VP Sara, okay? Sinasabi niya ito na hindi ito kahinaan ang kanyang pagbibitiw. VP Sara is a strong woman, a strong leader, and meron itong meaning itong kanyang pagbibitiw. Hindi lang ito pagbibitiw para iwanan ang Department of Education. Hindi lamang ito pagbibitiw para iwanan ang gabinete ni PBBM o ayaw niya na ng gabinete ni PBBM. Okay? Alam ko, itong pagbibitiw ni Vice President Inday Sara Duterte, inisip niya ito ng mabuti bago siya nagbitiw. Okay? Alam kong si VP Sara may plano ito sa taong bayan. Okay? Mamaya, i-explain ko sa inyo after the video na ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga possible reasons bakit nagbitiw itong si VP Sara. Okay? So, panoorin natin itong video at magre-react tayo. Play. Kinagulat ng mga taga-Department of Education ang biglang pagbibitiw kanina ni VP Sara Duterte. Hiling naman ng ilang grupo, sana raw hindi na politiko ang pumalit kay VP Sara bilang kalihim ng DepEd. Actually, no? It doesn't have to be not a politician or a politician yung mag-handle ng... Kasi insulto yan kay VP Sara Bakit ba? Nakukulangan ba kayo sa trabaho ni VP Sara bilang DepEd Secretary? Kasi insulto yan yung ganitong klaseng balita na sabi nyo na dapat hindi politician yung tama yan dahil tama yan sinabi nyo, pero wag nyong bahira ng mali siya yung ginawa ni VP Sara. Dahil ever since si VP Sara
Hindi niya ginawa na isang laro na politiko o politika itong pagiging DepEd secretary niya. Nagtatrabaho ito ng matino. Kayo lang ang nag-iisip dyan na namumulitika si VP Sara. Tiklop na nga si VP Sara sa kanyang bibig, sa kanyang mga banat. Sa Bisaya pa, gidaog-daog na nga si VP Sara. Oh. Pero, nagbitiw itong ating Vice Presidente for a greater reason. Mamaya, explain natin yan. Play. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Matapos ang 2 taon, binitiwan na ni Vice President Sara Duterte ang pagiging kalihim ng Department of Education. Gayon din ang pagiging Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Hindi lang DepEd Secretary ha, Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. So dalawa yung kanyang binitawang pwesto. That means to say, wala na siyang obligasyon sa gabinete ni Presidente Bongbong Marcos. Okay? So, kawalan ba ito? Of course, yes. Kawalan ito sa gabinete ni PBBM. Remember, kayong mga gabinete ni PBBM and itong Marcos administration, si VP Sara na lang ang nananatiling mataas ang rating. Siya na nga ang tumulong sa inyo na tumaas yung rating ng gabinete ni Marcos. Ngayon, nawala na si VP Sara, for sure, bagsak na kayo. Kung hindi kayo magiging matino, kayong mga gabinete ni PBBM, babagsak kayo sa rating ng taong bayan. Kasi wala na si VP Sara eh. I don't care sa mga vloggers, mga bayarang vloggers sa De La Vista, kung anong sasabihin nyo kay VP Sara. Kasi wala naman kayong alam kundi batikos ng batikos na wala naman kayong ikapakitang resibo. Si VP Sara, meron siyang ikapakita sa inyo. Isampal pa sa inyong mukha kung ano yung nagawa niya sa Department of Education. Okay? Itong si Mike Abe, itong si Coach Jarrett, banat lang kayo ng banat without even presenting documents. O NTF-ELCAC. Ibig sabihin, hindi na siya bahagi ng gabinete ng Administrasyong Marcos. And that's good. Hindi niya binanggit kung ano ang dahilan ng kanyang resignation. Pero giit ni VP Sara, ang aking pagbibitiw ay hindi Maraming salamat, Melody Buenbrazo. dula ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro. Yun, malalim yun. Yung sinabi ni VP Sara, malalim yun. Itong pagbibitiw niya, hindi ito simbolo ng kahinaan, kundi ang pagbibitiw ni VP Sara kung saan sa tingin niya productive siya, kung saan sa tingin niya mas makakatulong siya sa taong bayan, doon siya. Alam ko si VP Sara may plano na ito. Itong pagbibitiw niya, hindi ito ibig sabihin na umiwas siya ng trabaho. Hindi. May gusto pa siyang gawin. Kasi kung nandyan lang siya dyan sa DepEd Secretary, wala. Batikos lang aabutin niya. Dahil binabatikos na siya sa mga mambabatas, sa mga kaalyado ni PBBM, nilagyan na siya ng mali siya. Bakit nandito ka pa sa Marcos administration? It's better na magbitiw siya. Okay? Mas productive siya. That means to say, hindi naman ito matulog lang na maghintay na masyutay ang presidente. Di ba? Gano'n naman talaga. Wala naman tayong that's real talk. Ang vice presidente talaga maghihintay yan na masyusyutay ang presidente o magbitiw, mag-resign yung presidente, saka siya papalit. Pero hindi naman yun inisip ni VP Sara. Ang sa kanya, bumitiw siya sa pwesto dahil alam niya may mas mas mabuti pang ikakatulong niya sa taong bayan. Gagawa ito ng programa for sure. Tingnan lang natin. Kasi numbers will speak. Surveys will speak. Tingnan lang natin. Okay? Kasi magaling itong babaeng ito eh. So, hindi kahinaan kundi tutulong sa taong bayan. Play! At kabataang Pilipino. Ngunit anumang kwento, kahit gaano kaganda, ay sadyang nagtatapos rin. Hoy, Sir Jeroy, kumusta? kahit sa resignation Sir Jeroy, Ma'am Jeroy pala. Kita ko yung Facebook mo. letter, wala ring nabanggit na rason kung bakit siya nagbitiw. Ito yung mga argumento ng mga dilawista. Bakit raw hindi nilagay sa letter ni VP Sara yung kanyang reason bakit siya nagbibitiw? At sa kanyang speech rin, sa kanyang resignation speech, hindi rin binanggit ni VP Sara ang reason. Ang corny naman ninyo. Sa totoo lang, ang corny ninyo. Bakit niya babanggitin? Mismo niya nga kayo, alam nyo. Alam nating lahat bakit si VP Sara nagbibitiw.
Ayaw niya. Simple as that, ayaw niya na. Pero may reason behind ito na malalim ha. Pero kung in layman's understanding, of course, VP Sara doesn't like Marcos administration anymore. He's not comfortable working with the president. And that's it. Maging ang Malacanang, hindi rin daw alam ang dahilan ng bise. Tumanggi raw ito. Hindi nyo alam, pero alam nyo kung ano yung tunay na rason. Magpaliwanag. Pero ayon kay BP, alam nyo, ang script nila ganun, hindi namin alam na si VP Sara bakit nag-resign. Para magmukhang kontrabida na naman si VP Sara. Ganun yung script nila. Alam na natin yan. Sara, personal niyang kinausap si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa kanyang pagbibitiw at tinanggap naman daw ito ng Pangulo. Ito yung analysis ko ha. Kung tatanungin nyo ako, Sir Don Mar, yung relasyon ni VP Sara at ni Presidente Bongbong Marcos, ano yung status ng kanilang relasyon? I will tell you frankly, si VP Sara po at si Bongbong Marcos, for sure, magkaibigan rin yan. Magkaibigan pa rin yan, I'm pretty sure. Kasi sa last conversation nila, yung meeting nila, maganda yung relasyon nila. And I know, for sure, na itong si VP Sara at si PBBM, nagkausap ito. Nagkausap ito. Alam kong prinangkahan ni VP Sara itong si PBBM. Hindi natin alam, baka sinabi ni VP Sara ha, analysis ko ito, Sir Bongbong, alam naman natin na yung tatay ko at yung mga kaalyado nyo, pamilya mo, asawa mo, hindi na naging maganda yung relasyon ng pamilya natin. Kahit tayong dalawa, wala tayong hidwaan. Pero, it's better na ako, magtatrabaho na lang ako independently. Kasi, baka ganito yung sinabi ni VP Sara kay PBBM. Kasi, kung makakatulong ako na independent ako sa administrasyon na ito, mas mabuti. Kasi I'm not comfortable anymore around the people of the administration of Bongbong Marcos. Nakausap ito. At alam ko naman itong si Presidente Bongbong Marcos, alam ko, walang plastikan. Mabait si PBBM kay VP Sara. Mabait si PBBM kay VP Sara. Ang hate lang natin kay PBBM is sometimes hindi lang niya tinutupad ang kanyang mga pangako sa taong bayan. Okay? Pero when it comes to the relationship nila dalawa ni VP Sara, magkaibigan itong dalawa. I know that. Nababasa ko yan. Pero si Presidente Bongbong Marcos, sa tingin ko ha, hinahayaan niya at nire-respeto niya ang desisyon ni Vice President Inday Sara Duterte. Ikaw ba naman? Kaibigan tayo, tapos yung tatay mo, yung mga kapatid mo, may hidwaan against my family. Si Duterte at itong si Baste, yung mga kapatid niya, criticize yung presidente. So, napagitna si VP Sara. And Bongbong Marcos understand that. Plus, nag-away pa si VP Sara at si, hindi pala nag-away, inaway siya nitong si First Lady Liza Araneta Marcos. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman